minabuti na naming simulan ang aming misyon at ang aming destinasyon, Mindanao. Hawak ko po ngayon ang sulat na pinadala sa amin ni Aw, ang ate ni Hildo. At nang mabasa namin ito, agad kaming nagdesisyon na gawin ang lahat ng aming makakaya para matulungan ang binata. Kaya eto kami ngayon, nasa loob ng eroplano papuntang Davao para sabihin sa kanya ang magandang balita. Kung nung mga nakaraang linggo, Luzon at Visayas ang naging biyahe ng aming pangarap tour sa Wish Ko Lang, ngayon naman nasa Davao po tayo dahil bitbit ko po ngayon ang letter ni Ate Aw at ngayon bibisitahin natin si Hildo at ang kanyang pamilya. Tara na! Sa tabing baybayin ang pamilya Enriquez nang amin silang balikan. Ang akala ng pamilya, karugtong na interview lang ang aming kukunan ukol sa kanilang panawagan. Nanay! Ikit, sama na ikit na. Ikit, ikit. Ikit. Alam niyo ba na kung bakit kami nandito? Ate, sino si Ate Aw? Nakilala mo ba to? Nakilala mo ba to? Ha? Natanggap namin ang sulat mo. At ang totoo, ayun po yung nasa Wish Ko Lang. Dito nabubuhos ang emosyon ng bawat isa. Anong dumaraan sa isipan mo nang sinusulat mo ito sa amin? Kasi araw-araw ko nakikita yung kapatid ko na naghihirap. Parati kasi akong nanonood sa inyo, tapos marami kayong natutulungan. Nagbabak sakali ako na baka matulungan nyo rin kami na mapagamot yung kapatid namin. Damang-dama ko ang bigat na nararamdaman ng mag-anak habang idinadaing nila ang kondisyon ni Hildo. Asawa ko para lang sa pagkain. Wala rin kami sa doktor kasi maliit lang ang sahod niya. Hildo, kilala mo yung Wish Ko Lang? Talaga? Ikaw bang nagsabi sa ate mo na magsulat sa amin? Pag tumingin siya ng Wish Ko Lang, magsulat daw kami. Magsulat tayo dito. Magsulat ako. Masakit ba yung balik mo? Masakit ba? Masakit? Makate? Mahal na mahal ko yun, ma. Kasi sa mga liit pa yun, malikot masyado. Bigla nagkasakit. Minsan ba tayo dumarating sa punto na parang pinagsisisihan nyo yung sarili? Sumisisi nyo yung sarili nyo? Oo, minsan, ma'am. Bakit ho? Hindi ko nagampanan yung kuwan ko eh. Yung kulin, hindi ko na... Failure ko yun. Parang failure ako eh. Ano yung iniisip mo? Sana matulungan siya. Sana maoperahan yung anak. Kasi napakahirap mo. Muna yan. Naisip ko rin kasi sana ako na lang. Gusto na pagkabata pa. Hindi niya na-enjoy yung kabataan niya. Sa puntong ito, kahit hindi niya ganap na nauunawaan ang mga nangyayari, bakas sa mga mata ni Hildo ang panibagong pag-asa. Hildo, sama ka sa amin? Okay lang? Ha? Wala na kaming inaksayang oras, kaya para maibsan agad ang ilang taong problema ng pamilya Enriquez, agad kaming dumiretso rito.
taon na rin ang nakararaan nang huling makaapak si Hildo sa ospital. Pero buong tapang niya itong binalikan dahil kasama niya ang pamilyang sumusuporta sa kanya. Nabaling din ang atensyon ng karamihan sa ospital dahil sa nakitang kondisyon ni Hildo, pero baliwala na ito sa pamilya. Hindi ordinaryong kaso ang sakit ni Hildo, kaya para matiyak ito ng mga doktor, inadmit si Hildo sa ospital para masuri ng maigi ang kanyang kondisyon. So, sige na. So, atong kwarto na ni laboratory yung prato siya tanan-tanan. Sa Ginoo. Magwali. Magpupila. Kinabukasan, agad sinimulan ang iba't ibang eksaminasyon kay Hildo. Dahil sa komplikasyong dulot ng psoriasis, mukhang malaking pagsubok ito sa mga doktor. Try na pag-clean. Ha? Try na clean. Remove pa. Mahirap kasi hindi makita Kadali lang ha. yung mga vessels niya. Tapos yung skin din niya masyadong pumakulanan, no? Ilang minuto pa, nagdesisyon na ang mga espesyalista na sa leeg na ikabit ang dextrose. Kamay lang. Ay. Okay, tapos na. Dapat may line. Wala. Tanggal tingnan mo. Masakit din para kay Nanay Noni na makitang nahihirapan ng anak. Kaya hindi na rin niya napigilang damayan si Hildo. Sa pamilya na lang humuhugot ng lakas ang binata. At kahit masakit, lumalaban pa rin ang ating bida. Isinailalim din sa CT scan si Hildo para makumpirma ang sakit ng binata. Filariasis or elephantiasis, it is a parasitic disease, meaning ito po ay ang sanhi po nito is a worm, which is a roundworm. Ito po ay nakukuha from mosquito bites. So pag nakagat po ng lamok at ito ay infected by Filaria nematodes, then it would cause filariasis. Ang exfoliative dermatitis ay isang komplikasyon ng psoriasis vulgaris kapag ito ay hindi nalunasan. Ang psoriasis vulgaris talagang strong ang genetic basis niya. So ito'y namamana. So sa pasyente natin, ang nanay niya at isang kapatid niya ay may psoriasis vulgaris din. Umabot ng ilang araw, isang linggo, kalahating buwan, ngunit hindi pa rin natatapos ang mga pagsusuring ginawa kay Hildo. Matagal mang namamalagi sa ospital ang pamilya Enriquez, wala raw ito. Sa ilang taon nilang paghihintay, mapagamot lang si Hildo. At matapos ang ilang linggong pagsusuri kay Hildo, isang balita ang ipinaalam ni Doc. Kid, musta? Okay lang. But before we'll do operation, siyempre i-prepare natin ang pasyente cardiopulmonary wise, yung lungs, and then cardio-wise, and then as well as the infection. Number one, ang pasyente, this is not a simple case because number one, ang pasyente ay may first is psoriasis, no? Number two, based on sa laboratories ng pasyente, mababa ang albumin. Albumin is needed for wound healing. Pag mababa ang albumin, ang chance na mag-fail for wound healing is so big. So, kailangan ang albumin and other lab results should be normal before we will do operation.
wish ko lang. Abangan ang pagbiyahe ng aming pangarap tour van sa Mindanao.